Magandang araw po muli at ito na naman po, may pasabog na naman po si Maharlika laban kay Lisa Marcos. Pakinggan po natin at panoorin. To describe but not to play the video. Balikan natin na si Lisa ay naging mastermind ng pangingidnap sa mga minor de edad. Balikan ko po ang istorya. In 2022, siya ay nakipagsabwatan sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na si Louie. Nakipagsabwatan siya para i-push o baliin ang batas para maisakatuparan ni Lisa at ni Chua ang pangingidnap doon sa anak ni Chua dahil ang kustodiyan nasa nanay ng sa Turkey. That was January. Na-receive ko ang audio-video ng mga bata na umiiyak, tumatamis. August 23, ito mga kababayan, August 23, 2022, nung pinadukot ni Lisa gamit ang kapangyarihan ng ate ni Kuting na kanilang inabuso. Doon sa conversation ni Bianca Zubel, nilang dala niya, na kinakausap na si Lisa, yung word na extraction, yun yung time na mga panahon na dudukutin nila ang dalawang bata. Doon sa 5-minute video na narinig ko, and I believe yung video na yun ay nasa UN na at saka nasa HR. Iiyak kayong lahat. Ang nanay, yung distressed mother, nasa police station ng Turkey. Doon sa video yan, in-describe ko sa inyo. Yung dalawang bata, nasa kamay na ng mga ISAF na inutusan ni Lisa. That was August 23 of 2022. Umiiyak ang mga bata sa kabilang linya, "Mommy, Mommy, don't leave us, Mommy, Mommy." Umiyak ang mga bata na ganyan. Umiiyak din yung nanay. Ano sabi ng nanay? Sabi niya, "Sweetie, I will do something. Mom will do something to get you." Gumaganon, ganon yung conversation. Tumatangis, Lisa, ang mga bata. Hindi kita titigilan dahil narinig ko ang iyak ng mga minor de edad na pinadukot mong, and the people should speak up now. Hindi ko alam kung bakit nagbinibingihan pa kayo. Kung marinig, hindi ko lang pwedeng iparinig sa inyo dahil hindi pa ako inaalaw. 5-minute video. Umiiyak ang mga bata. During that time, 8-9 years old. Gaano kasakit sa isang magulang. Gaano kadima ang tatay at si Lisa na naging magkasabwat sila. Umiiyak ang mga bata na, "Mami, Mami, kinukuha sila ng gobyerno ng Pilipinas." Alam mo yung kikidnapin ka, hahawakan ka ng mga military, 8-9 years old. Imagine, i-feel ninyo, masarap bang dudukutin ang 8-9 years old mong anak ng stranger? Gamit ni Lisa ang kapangyarihan ng gobyerno. Pinadukot ni Lisa ang mga bata. Umiiyak, magkabilang linya ng telepono, umiiyak habang ang nanay ay nasa police station ng Turkey na pinapupirma siya, tapos pinakat na yung line, pinaputol na dun sa kabila, at yung nanay kailangan na, kasi in the middle of interrogation siya. Gaano kasakit sa magulang, papakulong ka lang. Ngayon, meron kang immunity kaya malakas ang loob mo. Darating ang panahon, kakarayin ka. One day, you will hear everything. Ang tutukan ninyo, ang pangidnap niya sa mga bata, ina din siya eh. Wala pong matinong nanay na gagawin sa isang, bakit ganito yung pakaramdam ko. 5 minutong umiiyak ang bata, "Mami, Mami, pick up." Pinapick up sila doon, pinapakuha, nagmamakaawa sila, nakunin sila ng nanay nila. Doon sa involved, kayo yung nagdukot na inutusan ni Lisa at binaboy din kayo ni Lisa. Redeem yourselves. Hello? So mga kababayan, yan po yung isa sa matinding pasabog ni Maharlika na kung saan sinasabi niya na si Lisa Marcos ay nagpakidnap ng 2 bata gamit ang ISAP at ginamit pa raw ang kapangyarihan ng presidente. So medyo mabigat ito kung may katotohanan. Medyo mahirap paniwalaan sa ngayon hanggat wala tayong nakukuhang ebidensya, pero si Maharlika po ay kilala sa tapang, lakas ng loob sa kanyang mga ginagawa, at lahat po ng kanyang mga sinabi nung una ay may kasamang ebidensya na kanyang ipinakikita at isinasa publiko. Ito pong issue na ito ay medyo may kalawakan kasi pati yung
asawa ni Teddy Boy Locsin nabanggit dito. At malaki-laki o matagal-tagal na usapan ito pag nagkataon. Kayo po mga kababayan, sa tingin nyo po ba pwedeng magawa ito ni Mrs. Marcos o ni Lisa Marcos? Mag-comment na lang po kayo at mag-subscribe, paki-like na rin po. Maraming salamat po.